Sir Diego, nag-book po ng flight si Miss Mara to here and she'll be arrived tomorrow morning. Wika ni Pablo ang aking sekretary. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng record. Wala akong pakialam kahit pa pumunta siya dito. Total ay pera ko lang naman ang habol ng ama niya kaya pinilit siya sa akin. What time is it? Kahit may sarili akong wristwatch ay ayokong lingunin yun. It's 4:30, sir. Good. I'm going home around 5. Ihanda mo na ang mga gamit ko at dalhin mo sa kotse ko. Utos ko. Inalis ko ang gray na Amerikanong suot ko. Tanging long sleeve na lamang ang naiwan. Binuksan ko ang botones sa pulsuhan noon tsaka ko inililis hanggang sa braso. Salvador, come on. Tawag ko sa alaga kong panda na abala sa paglalaro ng bola. Sumunod naman siya. Yumuko pa si Pablo nang businahan ko siya bago ako umalis. Ano na kaya ang nangyari kay Camille? Lagot ako nito. Narinig ko ang malakas na tarantang boses ni Irene. What's happening? Bungad ko kasunod si Salvador. Sir, si Camille po kasi hindi pa siya nakaka-uwi. Where she is then? Kalmadong saad ko ngunit alam kong masama na ang timpla ko. Inutusan ko po siya sa villa. Ito ang farm na pagmamay-ari ng aking ama. Malawak iyon at puno ng kalalakihan. Sa itsura ng dalaga ay tsak na lalapitan siya ng mga ito. Are you really crazy, Irene? Wala nang jeep palabas ng villa ng ganitong oras. Hindi ko na napigil ang tono ko ay nahiyawan ko na sila. Come on, Salvador. Nagtatakbo ang alaga kong panda pasakay sa likod ng kotse nang pagbuksan ko siya. Bakit pa ako ang nag-aalala sa kanya? Tulad ng sinabi ko, she is silently beautiful in and out. Pero hindi ko talaga alam kung bakit ako nag-aalala. It's not enough to feel this for her. I just met her a days ago but I don't understand. She looks like familiar. Every time na dumidikit ako sa kanya ay pamilyar ang amoy niya. Look! Diba? Ang weird. Hindi ko alam kung gaano kabilis ang tinakbo ko patungo ng villa. Palingalinga pa ako habang palapit ng palapit. Nagbabaka sakali na matanaw ko ang maamon niyang mukha ngunit bigo ako. Hanggang sa kumalma ko nang mamataan ko ang dalaga na nakaupo sa gutter. Naghihilot ng paa. Mabilis kong ipinarada ang kotse sa tabi niya at bumaba. What are you doing here? Galit na ako at lahat ay inosente pa din siyang nakatanaw sa akin. Sir? Aniya? Tsak na sasabihin niya na naman na hindi niya ako naiintindihan. Should I have to translate it in Tagalog? Siyempre, kailangan kong Tagalogin para maintindihan niya. It looks like she commanding me kahit wala siyang sinasabi. Gabi na. Bakit narito ka pa? Wala kasing dumaraan na jeep. Nakayo kong saad ni Camille. Get in the car. Sanay ako sa Ingles pero dahil sa kanya ay heto ako at sunod-sunuran sa pagtatagalog. Pumasok ka na sa kotse. Tumango siya at akmang papasok sa backseat. Here, at the passenger seat. Utos ko kasabay ng pagturo. Nakayuko pa din siya. Nang magtungo doon, sumakay ako at kinuha ang basket na dala niya para ilagay sa tabi ni Salvador. Salvador, behave. Don't you dare try to eat that. Turo ko sa strawberry sa basket. Nilakihan ko pa siya ng mata. Nahuli ko ang pagtawa ng babae sa tabi ko kaya tinaasan ko siya ng kilay. Anong nakakatawa? Nakasimangot na saad ni Diego. May dimple pala siya. Saad ko sa sarili. Natanaw ko ang bahagyang pamumula ng itaas ng sakong niya. Siguro ay dahil sa sandalyas na suot niya. May cream ka pa ba? Yung binigay mo last time? Meron pa po. Tsaka, I think we have the same age. Wag mo nga akong puin. Saad ko, tsaka ako umirap. Pagkarating sa bahay ay ako na ang nagbuhat ng basket. Ano ka ba, Camille? Tarantang wika ni Irene. Bakit si Sir Diego pa ang pinagbuhat mo? Aniya, tsaka kinuha ang bitbit ko. So, her name is Camille. Simula ngayon ay hindi niyo uutusan ang babae na ito para tumungo sa villa. Maliban na lamang kung kasama ko. Wala siyang gagawin kundi maglinis ng kwarto ko at mag-alaga sa senyor na kasama niyo. Kunot noong saad ko tsaka ako naglakad paalis.
Huminto si Diego nang hindi ko maramdaman. Si Salvador, kaya't lumingon ako. Mukhang sila ay magnanay habang karga siya ni Camille. I think she likes you. Wala na akong pakialam kung hindi niya yun maintindihan. Ibinagsak ko ang katawan ko sa kama. Her face, her smile, even his figure. I think I met her before. Pamilyar ang lahat sa kanya. Nagbuntong hininga ako bago ipikit ang mata ko. Nagising ako sa tunog ng phone ko. Tamad ko yung dinampot mula sa mesa sa gilid ko. Kainis! Don't disturb my... Sir Pablo? Ay, sorry. Sir, si Pablo po ito. Narito po si Miss Mara at nagwawala na. 5 AM po siyang dumating. I don't care. Naiinis na saad ko. You disturb my sleeping to say that nonsense thing? Kunot noong saad ko nang bumangon ako. I'm sorry, sir. It's fine. Can you find a little girl for me? I will text the small detail. Saad ko tsaka to ini-off ang linya. Kahit nakatulog ako ay hindi pa din nawala sa isip ko yung babae sa resto bar. Nakabihis na akong bumaba sa kwarto. Napataas ang kilay ko nang hindi ko mahagilap si Camille. Where is she? Tanong ko kay Irene. Ang senyor po? Inosente at kukurap-kurap na tanong nito. Kailan ko ba hinanap ang senyor nyo? Si Camille ang sinasabi ko. Sa awa po ng Diyos ay tulog pa din siya hanggang ngayon. Ganyan po siya katamad, sir. I am not asking for your nonsense explanation. Inis na saad ko. Hey you! Guide me to her room. Saad ko doon sa babaeng kulot ang buhok. Nakapamulsa ako habang sinusundan yung babae. Dito po, sir. Ano yan ang marating ang dulong bahagi ng mga maid's room? Go ahead and leave me. Hinintay ko muna itong umalis bago ko buksan ang pinto ng kwarto. Bahagya akong nadismaya dahil sa itsura nito. Nakakatulog ba talaga siya sa lugar na ito? Nasabi ko habang nagmamasid sa kwarto ngunit kalaunay huminto din ang mata ko sa kanya na mahimbing na natutulog. Kayakap si Bimbi. Pinakatitigan ko si Bimbi na natutulog matapos ay nabaling kay Camille ang tingin ko. That position. Natatandaan kong ganyan din matulog yung babae sa resto bar nang iwan ko siya. Half-face lamang ang nakikita dahil nakasubsob sa una ng kalahati ng mukha. Pero paano kung hindi siya? Katok ko sa pinto ang dahilan para magising ang dalaga. It's already 8 o'clock. Gosh, bakit ba kasi hindi siya maalam sa Ingles? Gawain ba na may trabaho yan? Bumangon ka at asikasuhin ang senyor. Matapos ay gawan mo ako ng lunch at dalhin sa office ko. Nakakunot na saad ni Diego. Bimbi, let's go. Nakapamulsa ako naglakad palabas. Ibabalik kita kay Pablo kung palagi mong tatabihan sa pagtulog ang babaeng yon. Maganda talaga siya kahit paanong estilo o pose niya. Kahit nga kagigising lang niya. Come on, Diego. What's happening to you? Pinagagalitan kong sarili ko. Tila nalilimutan ko na mga katagang matagal kong pinanghawakan. Mga wala silang puso. Don't ever fall in love with a girl. Mr. Martin? Pasensya na po nitong mga nakaraang araw. Palagi po kasi akong inuutusan ng anak nyo. Naiintindihan ko, Iha. Dapat nga ay ako ang humingi ng paumanhin sa'yo tulad ngayon. Balita ko ay tutungo ka sa opisina para dalhan siya ng lunch. Tumanaw sa malayo ang matanda. Ang batang yun talaga. Maaari naman siyang umorder. Talagang nais kanyang kulitin. Pakiramdam ko ay uminit ang pisik ko sa sinabi niya. Bakit niya naman ako kukulitin? Lumaki siya na makamami kaya halos mawala siya sa kakaiyak niya nang mawala ang mami niya. It's all my fault. I admit it. Kung hindi lamang ako nagloko noon ay tsak na buhay pa si Raquel. Natanaw ko ang pamamasa ng gilid ng mata ni Mr. Martin. Kumusta pala ang pagpasyal mo sa villa? Tanong niyang muli habang itinutulak ko ang wheelchair papasok sa mansyon. Maayos naman po. Sa totoo lang ay tinulungan pa nga po ako ni Mang Tonyo. Pagmamalaki kong patungkol sa matandang lalaki na humahawak sa farm nila doon. Mababait naman ang mga tao doon. Nagulat nga ako at nagwawala si Diego nang malamang naroon ka. Po? Bakit naman po?
Kukurap-kurap na tanong ng dalaga. Overprotective ang batang yan sa mami niya. Siguro ay nadala niya iyon hanggang sa ngayon. Siguro nga ay ganun lang yun, Camille. Huwag kang mag-imahinasyon. Galit siya sa'yo. Ang lahat ng kabaitan niya ay may kapalit. Wika ng bahagi ng isip niya. Nariyan po ba si Miss Camille? Pumasok ang lalaking nakaitim. Huy babae, narito si Pablo. Tawag sa akin ni Miss Irene kaya't lumingon ako. Tila natigilan pa ito nang makita ko ngunit kalauni nagsalita din. Pinasusundo po kayo ni Sir Diego. Huwag niya daw po kalimutan yung lunch na ipinahanda niya. Saad nito. Isang plain na puting t-shirt ang isinuot ko at pantalon kapares yung sandals na suot ko nung nakaraan papunta sa villa. Miss Camille, talaga po bang maid po kayo sa mansyon na yun? Gulat ako sa tanong na yun ng Pablo. Oo, ako ang nag-aalaga kay Mr. Martin. Paumanhin ngunit may mali ba doon? Naiilang na tanong ko. Umiling ang lalaki habang nakangiti at hindi inaalis ang mata sa daan. Hindi po sa nagsasabi ako ng masama sa pagiging maid dahil mataas po ang tingin ko sa kasambahay. Pero masyado po kasi kayong maganda para mapabilang sa kanila. Kahit yata si Miss Mara ay nalampasan nyo na. Senserong wika pa ni Pablo. Ngunit hindi ko maiwasang mahiya dahil sa pamumuri niya. Sino si Mara? Kasintahan ni Sir Diego. Naroon ang panghihinayang sa akin matapos kayong marinig. Kung ganun may kasintahan na siya. Tila nawalan na ako ng gana na magtanong pa. Hinintay ko na lamang na makarating kami sa kumpanyang yon. Ang lahat ng paningin ay tila nakuha ko nang makapasok kami sa loob. Bakit? Dahil ba mahirap lang ako? Hindi ako nababagay sa lugar na to, ganun ba? Pinagtitinginan po nila kayo dahil sa gandang taglay nyo, Miss Camille. Hindi ko alam kung niloloko lang ba ako nito. Hanggang dito ko na lamang po kayo masasamahan. Nariyan po si Sir sa loob. Tumango ako. Hinawakan ko ang kulay gintong doorknob tsaka yun binuksan. Bumungad sa akin ang napakagwapong postura ni Sir Diego. Suot ang salamin niya sa mata. Lalo siyang nagmumukhang matalino. Matagal bago siya mag-angad ng paningin. Siguro ay talagang busy siya kaya tinawag niya na lamang ako gamit ang kamay niya. Nang makapasok ako ay doon ko lamang napansin yung babae. Maganda din siya at halos kasing puti ni Sir Diego. Natutulog ito sa mahabang sofa. Maupo ka. Aniya habang hindi inaalis ang mata sa papel na binabasa. Naupo ako sa upuan sa harap ng mga mesa niya. Heto po ang lunch niyo, sir. Hindi na po ako magtatagal dahil hindi pa po kumakain si Mr. Martin. Sinabi ko na 'di ba? Huwag mo akong puin. May diin na aniya. Pasensya na. Inalis niya ang salamin niya sa mata tsaka tumayo. Halika. Aniya kaya't muli kong binitbit ang lunch niya. Tumungo kami sa panibagong mesa. Nag-cross-leg siya tsaka ako pinaupo. Inihanda ko na ang pagkain niya. Hindi ako sanay na may nakasubaybay sa bawat kilos ko kaya bahagyang nanginginig ang kamay ko. Natatanaw ko sa gilid ng mata ko ang nakakailang niyang tingin. Minsan ay sisilay siya sa kamay ko o di kaya sa mukha ko hanggang sa mahuli kong nakatanaw siya sa paa ko. Ano ba to? Kinuha ni Diego sandali ang phone ko. Hello Irene? Ikaw na magpakain sa senyor at huwag mo nang hintayin si Camille. Seryoso na saad ng binata. Napaka-moody niya talaga. Kung minsan ay mabait ngunit mas madalas na masungit. Nagsimula siyang kumain. I'll bring you to the mall. Sa pagkakaalam ko ay pagmamay-ari siya ni Mara. At syempre pagmamay-ari niya ang mall na yon pero bakit na binanggit? Ano daw? I'll buy you for your new sandals and new clothes. Wala na naman akong naintindihan. Papakainin ko pa nga si Sir Martin. Pino ang pagmuya niya. Pati yata sa pagkain ay wala akong maipipinta sa kanya. Gusto mong kumain? Ani yan ang hindi ko pa rin siya nililingon. Hindi, busog po ako. Nasabi ko, matapos noon ay hindi na siya kumibo. Natapos siyang kumain ng tahimik. Hinintay niya lang yata na mailigpit ko ang pinagkainan niya saka siya tumayo. Bumalik si Diego sa mesa niya para damputin yung susi. Tara. Aniya, saan kaya kami pupunta? Hindi kaya sa mall? Hindi ko na napansin yung panda. Nasaan kaya?
Pinagbuksan pa niya ako ng pinto palabas. Naroon si Pablo. Hirap na hirap kung paano pakakalmahin si Bimbi. Sir, nagwawala. Take her, Bimbi. Hindi niya pinansin ang pag-angal ni Pablo sa halip ay nagdiretso ito sa paglakad. Lumapit ako kay Pablo tsaka ako hinawakan ng ulo na ni Bimbi. Magpakabait ka ha. Saad ko. Nakasami dito habang nakatanaw sa akin. Sabihin mo nga yung totoo. Nagkita na ba tayo? Heto na naman ang nakakatakot na tanong ni Diego. Mabilis na nakaramdam ako ng kaba. Hindi. Hindi pa. Sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang, kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, ay malalagot ka sa akin. Lalo tuloy akong kinabahan. Dahil sa sinabi niya na yun. Ipinarada niya sa mismong entrada ng mall ang kotse niya. Ang lahat ng empleyado na naroon ay binabati ang binata at iginagalang. Bilisan mo ang paghakbang. Aniya na naman sa akin kaya't binilisan ko pa ang lakad ko. Huminto kami sa isang shop na may ngalang Frada. Tila ini-inspection niya ang lahat ng kulay at disenyo ng bawat sandalyas na naroon. I want this. Itinuro niya yung kulay puti na sandals na pambabae na sumusunod sa amin. Wear it. Wika pa ng binata. Maupo ka dun. Maautoridad na sabi niya sa akin. Naupo ako sa nag-iisang sofa doon. Napasa po ng bibig yung babae na kasama namin nang lumuhod si Sir Diego sa harap ko para alisin ang sandals na suot ko at ipalit ang napili niyang bago. It suits you. Nakangiting wika ng binata. Maski ako ay pinamumulahan na dahil sa hiya. Anak siya ng amo ko pero ba't siya ganito? Itapon mo na ito. Tukoy niya dun sa luma kong sandals. Ito na ang suotin mo, pamula ngayon. Tsaka muli itong naghanap ng panibagong sandals. How about this? Nanlaki ang mata ko dahil sa taas noon. Sir Diego, pag-aralan mo itong isuot. Malapit na ang birthday ko. Ano naman? Magsaserve lang naman ako, di ba? Napakataas ng takong ng pinili niya. Kulay itim iyon. Sumunod ay panibagong shop na naman ang pinuntahan namin. Kung ano-ano ang pinasuot ni Diego sa akin. Ngunit isa man ay wala siyang nagustuhan. Sir, we have a new launch limited Gucci dress. Iilang piraso lamang po ang nilabas nito sa buong mundo. Baka po gusto niya. Tukoy pa sa akin ng panibagong babae. Tumango si Sir Diego. Inilabas ng babae ang 4 na piraso ng iba't ibang damit at lahat yun ay napakaganda. Iayos mo ang lahat ng yan. Utos ni Sir Diego. Hindi pa man kami nakakalabas sa shop nang umugong ang malakas na sigaw ng babae. Honey! Nakuha ang lahat ng atensyon ng mga tao dahil sa babae. Sa pagkakaakala ko ay iyon yung Mara. Tinalon niya ng yakap si Sir Diego dahilan para mapaatras ito. Nilingon ako saglit ni Sir kaya nag-iwas ako ng tingin. Huh? Who is she? Wika ng babae nang malingunan ako. It's none of your business. Kahit pala sa kasintahan niya ay ganun din siya makitungo. Masungit. Let's go. Saad pa ni Diego? Nauna silang maglakad habang nakahawak sa braso ng binata yung babae. Ako naman ay patuloy lang sa pagsunod sa kanila bitbit ang 5 paper bag. Kung minsan ay nililingon ako ni Sir Diego pero kinukuha kagad ni Miss Mara ang atensyon. Sumabay ka na, ani Sir Diego na makalabas kami. Hindi na, magbabas na lang ako. Tanggi ko, halika na, ipapahatid na lang kita kay Pablo. Umiling ako tsaka humakbang palayo. Mas pinili ko na hindi sumabay papauwi sa kanila. Ayokong mas masaktan ako. Yan ka na naman, Camille. Hindi ka pwede makaramdam ng pagmamahal sa boss mo dahil magkaiba kayo ng mundo. Wika ng bahagi ng isip niya. Madilim na nang nakauwi si Camille. Ay, nanlulumo ako habang tinatahak ang hallway papasok sa mansyon. Siguro ay tulog na ang mga kasama ko kaya't hindi ko na sila inabutan na sa sala. Nilampasan ko ang kusina at dire-diretso na sa kwarto. Bakit ginabi ka? Halos mapatalon ako sa boses na yun. Naroon si Sir Diego sa gilid at nakasandal sa pader ang kalahati ng katawan niya. Nakahalokip-kip habang sinusuri ang kabuuan ko. Mabagal kasi yung bus na sinakyan ko. Alam mo bang hindi pa ako naghahapunan? Matalim ang mata niya nang sinalubong ko yun. Bakit naman? Hinantay niya ako? Stop dreaming, lady.
Day off ngayon nila Irene at ng dalawa mong kasamahan kaya't walang magluluto. Kamuntikan pa akong masamid. Sabi na ako lang talaga ang umaasa. Oo sige, sandali lang. Saad ko, akmang didiretso na ako sa paglakad ng higitin niya ang braso ko at maingat na isinandal sa pader. Itinuon pa niya ang mata niya malapit sa akin dahilan para matanaw ko ang asul niyang mata at napakaganda noon. Next time, umuwi ka ng mas maaga. Hindi siya galit ngunit ang kilay niya ay nagpapatunay na bahagya siyang naiinis ngunit para saan? Heto ka na naman Camille, nag-iisip ka na naman ng hindi maganda. Kusa siyang umalis sa harap ko tsaka nakapamulsang naglakad. Tawagin mo ako kapag nakaluto ka na. Aniya habang paakyat ng hagdan pataas sa kwarto niya. Halos maibagsak ko ang balikat ko sa nerbiyos. Tumungo ako sa kwarto. Ha? Anong nangyari? Lumabas ako ulit para silipin kung talaga bang ito ang kwarto namin ni Melinda. Ito naman ang pinto. Pero ano ang nangyari? Tanong ko sa isip ko. Bagong pintura kasi yun. Dilaw ang mga poste ngunit pink ang mga pader. Magagandang kurtina na din ang nakasabit. Pati ang higaan namin ni Melinda ay kama na. Nakalos magkakasya yata kahit 5 tao pa. May malaking salamin din bago makapunta ng CR. Nasaan si Melinda? Nasabi ko. Oo nga pala, baka maging dragon na naman ang boss ko kapag nagtagal pa ako dito. Nagtungo ako muli sa kusina. Malayo pa lamang ako ay natanaw ko na siyang nakaupo sa isa sa mga upuan kung saan kami kumakain ng mga katulong. Tiningnan ko kung saan siya nakatingin. Naroon sa lapag. Pinanonood niya si Bimbi na kumakain. Hanggang kailan niya itatago ang katotohanan kay Diego? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.